Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, may mga habili na si Congressman Kiko Barzaga. Nakakatakot. Nakakatakot na talaga ang buhay ni Congressman Kiko Barzaga ngayon. May mga habili na siya sa kanyang mga supporters, sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kasi iba na ang laban niya ngayon. Ngayon kabibig, may supina na si Congressman Kiko Barzaga dahil sa violation of Article 142, inciting to sedition, and Article 138, inciting to rebellion, both of the revised penal code in relation to Section 6 of our Republic Act number 10175. Nakabibig, kinasuhan si Congressman Kiko Barzaga ni Aaron P. Blanco, care of CICDG MCIO, Camp Brigadier Rafael Complainants versus Francisco A. Barzaga, alias Kiko Barzaga. Basahin natin kabibig ha kung ano ba ang nangyari. Ito under and by the virtue of authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing laws, and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutors, Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, beside of Justice Building, Quezon City, the following date, November 18 and 25. At around 3 p.m. in connection with a preliminary investigation of the above captioned case. The names of the parties will be announced, called at the lobby of the office of the designated time and date. For the respondent, copy of kabibig, kinasuhan, no motion to dismiss will be entertained on this matter. Halak ka mga kabibig. At dahil dyan, ito Marcos file sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barzaga. Yan ang posting ni Congressman Kiko Barzaga. Ito pa mga kabibig, naghabili na si Congressman Kiko Barzaga mga kabibig. Sabi niya, if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers, I shall become God's instrument in imprisoning Marcos. Nako! Baka itong si Kiko Barzaga ang magpapabagsak ni BBM. Iba kabibig? Iba ito ha. Parang Gen Z versus BBM mga kabibig. At Gen Z Congressman Kiko Barzaga versus BBM. Kasi hindi talaga tinatantanan ni Kiko Barzaga. Sabi niya dito, if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers, I shall become the God's instrument in imprisoning Marcos. So, feel ko talaga kabibig ba? Parang nakikita ni Kiko Barzaga na siya pwedeng maging rason na mag-alsa ang mga tao. Hala, ramdam ko bibig baka anong mangyayari kay Kiko Barzaga. Diba? Grabe na kasi sabi pa ni Congressman Kiko Barzaga, kinasuhan talaga ako ng mga statement ko laban sa Philippine Coast Guard. Totoo naman, corrupt kayong lahat Hala, abolish PCG. Yun pala ang rason babig kung bakit may sampuna Subina si Kiko Barzaga. Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil sa huling habilin ni Kiko Barzaga. You will be another hero to the Filipinos. God bless you, Congressman Kiko Barzaga. Ito pa. Then that's the time God will run through His reign. Praying for your protection, Congressman Miao. Kaya mo yan, Congressman Miao. Bawi ka sa 2028. Alam ko magiging future president ka rin. Yan ang aming Congressman Miao. Lumalaban. Ito yung Congressman na lumalaban ng patas at alam niya kung ano ang kanyang inilalaban. Nako po. I salute you, Congressman Kiko Barzaga. Ikaw ang modern Jose Rizal.
Naku, ang dami ng pangalan ni Congressman Kiko Barzaga, ha? Grabe. Takot na takot si Romualdez. Kaya ikaw kinasuhan. Pati PCG, nakialam na. Alak ka mga kabibig. Totoong praning na talaga si Marcos Jr. Sabi ni Melanie Yap. Lala na talaga, di yan aabot sa 2028. Uy, ano po kayong ganyan, ha? Alam naman natin na ginagawa ng ating gobyerno, lahat-lahat, matugunan lang talaga ang problema ng ating bansa. Pero ang tanong, sa inyong mga kabibig, natugunan ba ni BBM lahat ng problema ng ating bansa? Para yatang naguguluhan na ang mga tao kung meron ba tayong presidente or wala. Sa halip na unahin nila ang flood control issue na hanggang ngayon ay maraming magiging biktima at naghihirap na mamayan, hindi pa nila mapauwi si Zaldico at bawiin ang yaman na mapapatunayan na ninakaw ng kaban ng bayan sa laki ng mababawi, heto, kinasuhan pa nila yung mga taong sumisigaw ng katarungan. Sumisigaw para sa biktima ng baha at bagyo. Oh. Ayan na yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ang plano ng gobyernong bangag. Kilos na taong bayan, huwag tayong manahimik. From what shall I? What shall I? Ano ba yan? Wala na ibang paraan para talunin sa 2028. Ganyan sila kadesperado. Pati si Congressman Kiko Barzaga, pinakakasuhan na. Walang destabilization talaga, wrong direction na ang napapamumuno at hindi na maganda kaya ang mga tao galit na. Walang klarong solusyon o action sa problema ng bansa. Hala ka bibig. Parang iba na yata ang simoy ng hangin na yun, ha? Parang crimes and are still in power. Ano ba ito? So it is once again our duty to take So ito kabibighan, ito yung video ni Congressman Kiko Barzaga, ang kanyang speech, konting speech mga kabibig, tungkol sa mga nangyayari ngayon. Tapos ito kinasuhan siya ng sedition and rebellion. Ako, paano yan mga kabibig? Watch this video. My fellow citizens, there will be large protests again this month. President Marcos and House Speaker Martin Romualdez have not been imprisoned for their crimes and are still in power. So it is once again our duty to take to the streets and march against the corrupt politicians that destroy our nation. Many of our countrymen were killed by state forces under the orders of President Marcos during the last protest. So be prepared to defend yourself. The Philippine National Police are not there to protect you. They are willing to arrest and even kill you to protect the corrupt politicians in power. Which is why we will avenge those who have died. We will be protesting again in Forbes Park and Dasmariñas Village on November 16 to 18 from 10 p.m. onwards. Know that only through our sacrifice could we bring positive change in our country. We shall bring justice to our country. God bless you all. So nakita nyo na kabibising Congressman Kiko Barzaga. Ito ang komento ng ilang netizen tungkol sa kaso ni Congressman Kiko Barzaga. Ay, so pinatay siya. This is it, the final. Let's go. Diretso na ito. Hala, no more. We've heard enough. We've seen enough. We felt enough. No more. Let's bring it on down. Hala, ano ba ito mga kabibig? Seryoso lang siguro. Huwag kang matakot, Congressman Miao. Marami kang kakampi. Taong bayan, God is good all the time. Ingat lagi. History repeats itself. Tama si Bayani Agbayani. May sinasabi ba si Bayani Agbayani tungkol dito? Ito. So, ganito pala yung nangyayari nung panahon ng ama niya. Sinisikil ang malayang papapagsalita. Tama pa talaga ang nakasulat sa libro sa eskwelahan. Kawawang Pinas, may pag-asa pa ba ang mahal nating Pilipinas? O may pag-asa naman talaga ang Pilipinas? Oo, meron yan. Diba? Ito ba? The beginning of his end. Kaninong beginning, kaninong end? Ito pa. Nag-start na siya tulad ng talaga ng tatay niya. People power na talaga to. Lahat ng kanyang kalaban, ipakukulong niya. Nako. Martial law, Marcos legacy. Nako. Sabi na John T. Rosales, huwag kang matakot, Congressman Miao. Nasa likod mo kaming milyon-milyong ninakawan ng administrasyong ito. Dapat si Marcos ang matakot sa atin dahil sila ang may malaking kasalanan at taong bayan. Pero kabibig, wala pa namang investigasyon. May investigasyon sa ICI pero wala pa namang ang tawag dito, final na kasali si BBM, kasali si Martin Romualdez. Pero sabi nila, sure na yan sa Zaldico. Pero sabi nila,
ano daw, sa Senate Blue Ribbon Committee, imbitahin daw si Zaldico through Zoom meeting para may pagtanggol ang kanyang sarili. Ang chika pa, si Martin Romualdez daw ay attend, pero sabi ni Senator Amy Marcos, nag-back out daw si Martin Romualdez. Baka natakot. Ay, ewan ko. At ito pa, si Orly Gutesa daw recant sa kanyang statement kasi sabi pa, tinakot pati ang pamilya, ang mga anak. Nako, tinakot na. Hala ka, bibi. So, hindi maibigay ang totoong istorya, ang justice, kasi yung mga totoong may hawak ng hustisya at katotohanan ay tinatakot na. Pati pamilya tinatakot na. Uy, kailan nakakatakot ang Pilipinas kung ganyan o mga kabibig. Uy, diba? Wala nang totoong hustisya, wala nang totoong voice ang mga taong may alam sa katotohanan. Diba? Naku, ano kaya ang mayroon sa Pilipinas ang bibig, no? Ano sa palagay yung kabibig? Naku, talking about huling habili ni Kiko Barzaga na, ito again, sabi niya, if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Jose Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizer, I shall become a God's instrument in imprisoning Marcos. Wala kang bibig. Ano sa palagay, parang kinakabahan ako sa mga darating na araw. Parang may malaking gulo na mangyayari. Ano sa palagay nyo? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.